gagawin ng mundo yan. Yung tao din. Eh, sila yata ang bahala din sa... Bahala. Yung babaya mamatay niya. Hoy, nakasakay sila! Maraming salamat mga kapanalig, narito ako ngayon sa barangay Binibitinan, Pulilio, Quezon at para alamin kung ano yung ginawa doon sa napadpad dito na balyena. At kasama ko ngayon si Barangay Captain Inolfi dito sa Binibitinan. Kamusta po yung, kailan po nangyari na napadpad dito yung balyena? Hapon po mga alas 2 ng hapon. Pumasok po siya doon sa ilog. Yung ilog po yun. Ilog po yun. At taas po hindi pahibas nga po. Kung may palit po ang tubig, dinala po ng mga tao dito. Pero siya po ay marami ng sugat. Talaga pong delikado ng mamatay. Kaya pinuntahan din po naman ng Mindro saka ng DNR dito kagabi. Ang kwan nga nila ay talagang mamamatay na yung ano. Kaya kagabi po binantayan nila. Sumayad po doon sa parte na yun. Ay binagkan kanina kagabi po, nakita ng mga tao dito, patay na. Ano po yung ginawa nung patay na yung balyena? Ano po yung ginawa? Ay, hindi ko na lang po lang po doon sa laot. Wala nga pong makuha ang sasakyan at mga takot na dahil nga po sa bagyo. Kaya nahirapan po alis diyan kagabi. Ilalaot nga po sana at baka nga po mabubuhay pa. Ay, siya naman po pag itinataboy sa laot, siya naman ay tumatabi ng pusa ng kanya. Kaya bumabalik po siya dito sa tabi. Kaya, at saka po tininan nga po ng mga taga Minero dito, ay napakarami na pong sugat niya. Talaga pong ang dugo niya hindi na rin namumula nga po tubig. Nakarating nga po siya dito ay dito. Dito po mismo. Hindi masyadong malaki. Hindi po kalakihan. Baka po sinukat nga po nila eh. Baka po mga 3 pa lang siguro ng tao. Mga ito lang siguro kain. Ayun, at makikita po ninyo sa video na footage po. Produce ninyo sa yun. Anong kalakan dumang sambalyena? Isa sa malaking problema na naranasan natin dito sa mundo ay ang patuloy na pag-init ng daigdig dahil sa patuloy na pagsira ng kalikasan. At isa na rin sa dahilan at nakikita natin mga epekto nito ang patuloy na pagbaba o pag-ahon o pagpunta sa mga babaw na area dito sa karagatan ng mga malalaking isda o malalaking nilalang na naaanod o na napapadpad dito sa kababawan. Yun ang makikita natin na patuloy na pag-init ng mundo dahil sa pagkasira ng kalikasan. At patuloy pa rin na ngayon ay mayroong isang kinakatakutan na bagyong Pipito na ngayon ay ayon sa weather forecast na almost na tatamaan ang Pulilio Island na posible na maging signal number 4 at sa kasalukuyan ay signal number 2 na dito. At ang inyong lingkod ay patuloy na nag-iikot o pumupunta sa iba't ibang area dito sa bahagi ng Pulilio Island para alamin kung ano yung sitwasyon ng kanilang paghahanda. Ang patuloy at sunod-sunod na bagyo na naranasan natin ay isa o posible na epekto ng pagbabagong panahon na sa kasalukuyan ay sinasabi rin ng ating minamahal na Pope Francis na climate emergency. At makikita po natin, sabi niya, sa patuloy na pagkasira ng kalikasan sa gawa rin ng mga tao, tayo rin mga tao ang magiging dahilan upang maisaayos ito. Sabi nga, maging simple lang, maging tama lang ang ating mga gagamitin mula sa kalikasan. Tayo rin ang magliligtas sa ating daigdig. At abangan pa po ninyo anong pa nga ba ang mga nangyayari sa iba't ibang lugar, hindi lang dito sa bahagi ng Pulilio Island, kundi sa iba't ibang bahagi rin ng Pilipinas at ng daigdig. Ayan, laki! Iyo!
Oh, laki! Ando, sakyan ninyo! Sakyan ninyo! Sakyan ninyo! Oh, meron nga. May May mga sugat. tanga nga! May sugat. May ano, dalawa. Oh, may sugat. Ay, lintik. Pag yung namatay diyan, ingat-ingat. Ay, cellphone mo. Wala nga, nasa bahay kuhay mo. Ah, mata- Dali, kuhay mo. Bilisan mo, tibidyo mo. Wala ko. Lalaki niya palisin dito. Oh, baka yung mamatay din. Para makaikot ko na. May sugat dalawa, bay mo, malaki oh. Ay, lintik ka, ayaw na. Ay, may ano oh. Nagagalit. Abay, malakas sugat doon na dugo. Bayo na tayo eh, malakas sugat sa ibaba. Laki. Malaki sugat, na dugo ito tayo. Daming sugat. Nakalakay ka.